Magandang umaga, class. Magandang umaga. Kamusta naman po ang inyong araw? Mabuti naman kung gano'n. Maaari po ba tumayo muna tayo para sa isang maikling panalangin? Florence, maaari mo po bang pangunahan ng panalangin ito? Name the Father, the Son, and the Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit. Salamat, Florence. Maaari na po kayo maupo. Subalit pag po pala tayo magpatuloy, maaari po bang kunin niyo muna po ang mga kalat kung meron na po sa inyong mga ibaba at sa mga inyong. Wala naman po? Kung meron po, magpatuloy na po tayo. May liban po ba ngayong araw? Wala. Oo, mabuti naman po kung gano'n. At ako'y nagagalak dahil ito ang pinakauna natin pakikita-kita ngayong grade 9 na ngayon. Dahil ito rin ang ating unang quarter. Sa ating magiging talakayan ngayong araw, ito ang pinakaunang topic, ito ang pinakaunang paksa sa inyong grade level. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa economics. Napansin niyo ba, class, na parang hindi na uubos o hindi natatapos ang ating pagdidesisyon sa ating buhay? Yes, sir. O, ano po mga sinasaalang-alang niyo sa pagdidesisyon? Justin, maaari ka po bang magbigay ng isa? Nagdedesisyon ko, sir, kung anong bibilin ko para sa aking mga kain. Ikaw, Maclean, ano ba ang sinasaalang-alang mo kapag magdidesisyon ka? Sinasabi ko po ang pagbibili na po ng mga balay. Ikaw naman, Lawrence. Sige. Ako po, sir, kapag nag-decision po ako, iniisip ko po yung isang bagay na meron ako. Halimbawa, pera. Kung bibili ako ng mga produkto, sinasaalang-alang ko po yung pera kung aabutin ba ng ng pagbili ko ng mga produkto, sir. Mahusay, mahusay. At ang mga sagot po ninyo ay may connection po ito sa ating magiging paksa sa araw na ito. Subalit po ba mas maging panapanabik pa ang ating magiging aralin sa araw na ito, ay gagamitin po natin ang mga sumusunod na layunin. Maaari po bang sabay-sabay natin itong basahin? Nandito po sa ating screen. Naipapaliwanag ng kahulugan ng economics. Nakukonekta ang mga konsepto ng economics sa pamumuhay at pamamagitan ng paggawa ng isang mensahe at nabibigyan ng tutulan ng kaalagaan ng economics upang mas maging matalino pa sa paggamit ng iba't ibang resources. Salamat. Kung makikita niyo po ang larawan na sa screen, ano po ang ipinapas sa kahulugan po nito? Para niyo pong tignan ng usay kung ano po ang pinapas sa kahulugan nito. Nakikita niyo po ba? Ayan po. Ano pa? Ano pa napansin niyo? Sir, Ano po? ipinapakita ko sa larawan, sir, na may isang bata na maaaring late sa kanyang pagpasok. Nasa kanyang klase, yun po ang ipinapakita sa larawan. Nalagay na po ba kayo sa ganyang sitwasyon? Yes! Kano po kadalas? At bakit naman po nangyayari yun? Nasusobrahan ko sa tulog. Nasusobrahan sa tulog. Ikaw, nangyari po ba yan sa inyo? Opo. Sa paano paraan? Bakit nangyari yun? May ginagawa po ng... May ginagawa. Ibig sabihin, sa ginawa niyo yung gabing yun, naapektuhan yung nangyari kinaumagaan. Tama po ba? Yes. Oo. Kapag po na sinabi ni Maclean, sabi niya po kanina, kaya daw po nangyayari yun sa kanya, nung katulad yung nasa larawan, ay dahil may ginawa raw po siya nung gabi bago yung umagang yun. Ibig sabihin, maraming sitwasyon ang unang salib o mga salib na nag-apekto upang mangyari ang isang bagay. Napunta na rin po ba kayo sa isang sitwasyon kung saan napakaraming salib ang kailangan po ninyong isaalang-alang sa pagdidesisyon? Yes! Kung ganun po, paano po ninyo or paano kayo paano kayo nakagawa ng isang desisyon na mayroon kayong iba't ibang salib na kailangan pang pag-isipan? Christian? Tinitimbang ko po, sir, kung alin ang mas importante doon sa mga sali, kung ano po ang mas dapat unahin at mas isaalang-alang, sir. Tama. Isang realidad salamat Christian, isang realidad sa ating buhay ay parang hindi natatapos ang ating pagdedesisyon. Tama po ba? Yes. Oo. At
kailangan tayong isaalang-alang ng mga bagay na hindi natin makakamtan. Subalit, kailangan natin gawin yung bagay na yun para rin sa ating benefit. Tama po ba? Yes po. Opo. Kaya naman po, upang mas masubukan yung kakayahan sa pagdedesisyon, ay hahatiin ko po kayo sa dalawang pangkat. Ang bawat pangkat po ay may 3 hanggang 4 na miyembro. Bibigyan po kayo ng liberal or kakayahan ng pumili po sa loob lamang ng 1 minuto. Naiintindihan po ba? Yes. Kung ganun po ay mayroon po kayo 1 minuto upang pangkatin po ang inyong mga sarili. Okay na po ba? Yes. Alin po ang group 1? Kayo po ang pangkat. Kayo dalawang pangkatin. Sino po ang inyong leader? Sige, si Christian. Ano po ang naging pamantayan po ninyo upang makuha sila na miyembro ng inyong pangkat? Wala naman po kami specific na pamantayan, pero sa nakikita niyo po sa pagkakahati ng grupo, sa kanila, pag isa lang yung lalaki, isa lang mag-isa yung babae. Kasi para mabalance po namin na yung may idea yung sa pang-lalaki at may idea ng pang-babae. Sa inyo naman po, sa inyo naman pangkat, sino pong leader ninyo? Yes. Ano naman po ang naging pamantayan po ninyo upang magkakaroon kayo sa inyo? Sabi nga po ng ating kapag-aralan sa Kristiyana, wala naman talaga pong pamantayan na isinalang-alang sa pagpili. Kung kaya kami lang po ay pumili base sa aming kagustuhan at kung paano paraan namin makikita na matutulungan ng bawat isa ng miyembro ng sa pagkat. Kaya yun ang aming sinalang-alang sa pagpili ng mga miyembro. Mahusay. So, ito pa po ng pangkat at ito naman ang ikalawang pangkat. Bali po sa pangkat ng gawain na ito ay gagawin po natin ang tinatawag na tara, pili tayo. Mali po ba sabay-sabay natin basahin ang ito? Suriin ang bawat item sa una at ikalawang polo. Pagpasyahan kung ano ang pipiliin mo sa option A at B. Isulat sa ikatlong polo ang iyong sagot sa ika-4 na polo ng dahilan ng iyong hindi pasya. So, bali po, bibigyan ko po kayo ng Manila paper kung saan po kayo sasagot. Ito po. Okay. At ito naman po ang makikita niyo po dyan, meron po dyan ng option A at option B. Sabi daw po sa panuto ay suriin niyo lang po ang bawat item sa una at ikalawang column. Pagpasyahan kung ano ang pipiliin mo sa option A at B. Isulat sa ikatlong column or yung nandyan sa decisions ang inyong napili at ilagay niyo rin ang dahilan ng inyong naging pasya. Naintindihan po ba? Yes, sir. Okay po. At sa gawain po ito, ay gagawin po natin ang rubrics na ito sa inyong sa pagsasagot. Maaaring niyo po pang sabay-sabay basahin po ang nasa rubrics. Nilalaman. Bibigay ang buong husay ang hinihingi at tamaksak sa pangkatang gawain. May karumping kakulangan ang nilalaman na pinakita sa pangkatang gawain. Maraming kakulangan sa nilalaman na pinakita sa pangkatang gawain. Presentasyon. Buong husay ang malinating Iulat at ipaliwanag ang pangkatang gawain sa klase. Iulat at ipaliwanag ang pangkatang gawain sa klase. Di gaano may paliwanag ang pangkatang gawain sa klase. Operasyon. May pamalas ng buong miyembro ang pagkaisa sa paggawa ng pangkatang gawain. May pamalas ng halos lahat ng miyembro ang pagkakaisa sa paggawa ng pangkatang gawain. May pamalas ang pagkakaisa ng ilang miyembro sa paggawa ng pangkatang gawain. Tatlong oras. Matapos ang pangkatang gawain ng buong husay sa loob ng tinakdang oras. Natapos ang pangkatang gawain, ngunit lumabas sa tatlong oras. Di natapos ang pangkatang gawain. Ayan po, ano? So, naiintindihan niyo naman po yung nasa rubrics? Yes, So, lahat po ay inaasahan ko na magkikipagtulungan sa bawat pangkat. At habang gumagawa po kayo ay mangyaring wala po masyadong ingay na gagawin upang makapag-focus po ang lahat ng dito. Handa na po ba kayo? Yes, Kung gano'n ay magsimula na po tayo. Tandaan na mayroon naman po kayo 5 minuto para sa gawain niyo. Isang time meron. Okay.
Okay na? Tapos na po kayo? Ang unang pangatlo, tapos na po ba? Hindi pa po. Tapos na po ang ikalawang pangkat? Yes, yes. Tapos na po ang sige po. Dahil una po natapos ang ikalawang pangkat, ay sila rin po ang unang mag-ipresenta. Dito lamang po, tumayo lamang po dito sa gitna upang i-present ang inyong mga. Magandang umaga mga magkamag-aral. Ito ang aming nagawang presentation. Unang tanong ay ang napili namin ay option A. Ang dalawa ay ang number 1, ang pagpapatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo. At ang option B, pagtatrabaho pagkatapos ng high school. At ang napili namin ay option A. At ang dahilan nito upang mas maraming oportunidad na makuha. Number 2 naman, ang tanong ay dito sa option A, ang paglalakad papunta sa paaralan. Sa option B naman ay pagsakay ng jeep, tricycle papunta sa paaralan. Ang napili namin, ang napag-desisyon na namin ay ang option A. Sapagkat makakatipid sa gastusin o pamasahe kapag naglalakad na lang papunta sa paaralan. Sa number 3 naman, sa option A, paglalaro sa parke. Option B, pagpasok sa klase. At ang napili po namin ay option B, sapagkat para may magandang kinabukasan. Dahil kung maglalaro ka lang sa parke, maaaring hindi ka matuto at maaaring at sa number 4 naman po, ang option A, pananaliksik sa aklatan. Option B, pamamasyal sa parke. Ang napili po namin ay option A upang marami ang magustuhan. Sa number 5 naman po, pakikipagkwentuhan sa kapitbahay. Option B, paggawa ng takdang aralin. At ang napili po namin ay option B. Dahil hindi sa kaalaman, dahil kami ay mag-aaral, mas pinili namin ang option A. Option B, paggawa ng takdang aralin sapagkat para may pasa ang takdang aralin sa oras. At ang ikalawang pangkat naman po, maaari po kayo mag-presenta sa harapan.
Good morning po. Ito po ang Ito po ang gawain ng Group 1. Ang dito po sa number 1, pagpapatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo. Option B, pagtatrabaho pagkatapos ng high school. Ang pinili po namin ay option A. Ang dahilan po para mas maganda ang kinabukasan at maraming oportunidad na makamit. Dito lang po sa number 2, paglalakad papuntang paaralan. Option B, pagsakay sa jeep tricycle papunta sa paaralan. Ang napili po namin po ay option A. Dahilan po, mas practical at tipid po. sa number 2 naman po. Ang napili po namin ay option B ay pagpasok sa klase, at ang dahilan po namin ay para hindi maging paniwara, sapagkat po ang pagpasok po sa klase ay isang sign ng pagiging isang mabuting estudyante. At number 4 naman po, ang napili po namin ay option A, na kung saan ang option A is pananaliksik sa aklatan, at ang dahilan po namin ay para mas marami ang kaalaman, sapagkat po the more you know, the more you learn. At number 5 naman po, ang napili po namin ay option B, paggawa ng takdang aralin, sapagkat po ang dahilan po namin ay para may pasang gawain at magkaroon ng A+ na grade. Thank you. Subalit matanong ko lang po, sa unang pangkat po, isinalakalan niyo po ba yung mga pilihan sa paggawa ng desisyon? Yes. Yes. O, kayo po? Yes, po. Ay, kayo po na pangkat pala. Sa ikalawang pangkat po? Yes. Bakit naman po kaya mahalaga sa alang-alang natin yung mga pagpipilian natin bago tayo gumawa ng isang malaking desisyon, isang desisyon? Para malaman po natin, sir, kung ang desisyon nito ay makakabuti o makasama sa Sino pa po gusto sumagot? Para sir, sa hinaharap na kinabukasan, hindi ka magsisi doon sa naging decision. Tama. Kayo po, Mara? Same lang. At ang bawat tanong po at ang bawat sagot po na yung sinabi kanina ay may connection po sa ating magiging paksa ngayong araw, ang economics. So, bakit ano po ba ang economics? Ayon po sa pag-aaral, ang economics po ay nahati sa dalawang Griegong salita. Ito ay ang oikos na bahay at ang nomos naman na pamamahala. Ano nga po yung dalawang salita na pinanggalingan ng economics? Ang oikos po ay ang bahay at ang nomos naman ay pamamahala. Sa tingin niyo po, maaari po ba kaya natin ito ihalin tulad o maaari po ba natin ihalin tulad ang pamamahala ng isang bahay sa pamamahala ng isang ekonomiya ng isang bansa? Maaari po ba yun? Yes po. Yes po. So, paano po natin po kaya? Sa pag-budget po, kung sa bahay ay maliit pa lamang na porsyento ng budget para sa pamilya, ganoon din po ang ginagawa sa ekonomiya sa pagkahati-hati ng mga resources at ang pera ng bayan. Meron pa po ba? Sa bahay po, sir, may nagdidesisyon din. Katulad din sa pamamahala, may isa din nagdidesisyon sa loob. Napansin niyo po ba na sa pagdidesisyon na ito, laging may isinasaalang-alang? Sa tingin niyo po kaya, bakit may isinasaalang-alang sa pagdidesisyon? Eh, pwede naman natin bilhin lahat ang gusto natin. Dahil limitado na ating... Tama po. Limitado po ang ating resources. O may tinatawag po tayo na katapusan. Mari niyo po magsabay-sabay, basahin ang ibig sabihin ng katapusan. Ang katapusan ay akibat ng buhay ay may limitasyon ng kayahan ng tao, At may limitasyon din ang iba pang pinag-uunan yaman tulad ng yaman, at kapital. Totoo po kayo yung sinasabi dyan, may limitasyon raw po ang lahat. Naniniwala po kayo na may limitasyon ng ating likas na yaman? Yes. Yan, ang yamang kapital naman, yung mga makinarya, yung mga gamit sa paggawa ng isang produkto, may limitasyon po yun. Yes. Tama po. Ang limitasyon po ay hindi na maaalis sa buhay ng tao. Kaya minsan, kailangan nating pumili. No? Yun po. Nakapunta na po kayo sa inyong lokal na palengke. Yes. Ano naman po yung mga madalas na produkto na nakikita niyo rito? Mga pagkain. Mga pagkain.
ibig sabihin, mga pangunahing pangangailangan, ibig sabihin, iniisip nila yung bibili sa kanila. Tama po ba? Opo. Yes po. Oo. Dahil po sa ekonomiya or sa economics, meron po tayong iba't ibang pangunahing mga tanong. Opo, napansin niyo po kanina sa inyong palengke ay mga pangangailangan raw po ng tao ang kanilang binibili. At yun po ang unang sinasagot ng unang tanong sa economics, ano ang gagawin. Sa tingin niyo po, bakit kaya pangangailangan ng tao yung binibenta sa palengke instead na ibenta lang ng mga tindero yung mga gusto nilang ibenta? Isa rin bumibenta lang, di ba? Kung ako papapiliin, mas gusto kong bebenta ko na lang ang sapatos kasi mahilig ako sa sapatos. Bakit kailangan isaalang-alang ng mga tindera o tendero yung kagustuhan, pangangailangan ng ibang tao sa pagninegosyo nila? Bilang isang negosyante po, sir, is kailangan ang ibebenta mo is yung mga kailangan ng mga tao. Then, para kumita ka. Para kumita. Meron pa po yung isang wala? Wala na pa. Kasi, Ano sir, yung sabi, kagaya po na sinabi ng ni Bernadette, sinasalang-alang din po yung yung pangangailangan ng consumer, kung ano ba yung nararapat na consume nila for ma-consume. tama po. Salamat po rin. Salamat din Bernadette. Tama po ang inyong mga tinuran. Ang mga tindero at tindera po sa ating palengke, ang isinasaalang-alang nila ay laging pangangailangan o kagustuhan ng mga mamimili. Dahil ang pinaka-purpose o ang pinaka-objective ng mga tindero at tindera sa palengke ay kumita. Kaya minsan, ang kagustuhan ng tindera, hindi na yung mahalaga, sa hindi na yung importante dahil ang kanilang ibibenta nga ay yung kailangan at kagustuhan ng mga tao. Pangalawang tanong naman po sa economics ay ang tanong na paano gagawin. Sa tingin niyo po, saan po umiikot ang tanong na ito? Ang paano gagawin? Saan po siya umiikot? Patungkol po kaya saan? Sa proseso, tama po. Sa proseso po umiikot ang pangalawang tanong. Tinatanong po dito, ano yung mga kailangan, paano gagawin ang isang produkto. Pangatlo naman po ay gaano karami. Sa tingin niyo po, bakit mahalaga na isaalang-alang natin yung dami ng mga mamimili o yung dami ng mga mamimili sa ating mga produkto? Bago tayo bumenta, bago tayo magbenta ng isang produkto sa palengke. Upang hindi masayang. Upang hindi masayang. Ano sir, since may kakapusan pong nangyayari, kailangan po alam natin kung ilan lang po or kung gaano karami yung ibebenta natin. Tama po, kailangan natin isaalang-alang yung populasyon din ng mga mamimili upang hindi tayo malugi. Kasi nga yung pinaka-purpose natin, kaya tayo nagnenegosyo ay kumita. Ngayon po, sa economics din, meron tayo ng iba't ibang konsepto. Ang economics ay naglalaman ng iba't ibang konsepto. Ang una po dito ay trade-off. Alam niyo po kung anong ibig sabihin ng trade-off? O yung trading? Ano po? Pakikibagan? Palitan. Ano ba po? Trade-off. Tama ba si Kaso? Sa trade-off po, sir, I think yung yung produkto na ipapapalit mo para makabili pa ng isang produkto. Tama po, may mga relasyon po ang inyong sinabi po. Mari po panginoon ito. Mari po ang hirap nito. Tama po. Ang trade-off po, halimbawa, meron kayong isang pentel pen, meron kayong isang pamaypay. Meron po ako nito, ibinibenta ko sa inyo. Ikaw po, ano bang pipili mo sa dalawa? Pamaypay. Ibig sabihin, ganoon yung trade-off. Pinili niya yung pamaypay, itinrade niya yon sa pentel pen. Mas pinili niya yung pamaypay, at ito naman ang kanyang tinrade. Ito yung hindi niya nakuha dahil pinili niya yung pamaypay. At ang pangalawang konsepto naman po ng economics ay patungkol sa opportunity cost. Bakit mo pinili yung pamaypay? Bakit mo pinili yung pamaypay? Kailangan mo po. Ito, hindi mo masyadong kailangan. Depende po kung gagawa. Pero sa dalawa po, sa pamaypay at pentel pen, alin po yung pinakakailangan mo? Sa panahon po ngayon na mainit, kailangan ko ng pamay. Kailangan mo po ng pamaypay. At dahil pinili mo yung pamaypay, nawala sa'yo yung value ng pentel pen na ito. Hindi mo na siya magagamit kasi ang ginamit mo or pinili mo yung pamaypay. At yun po ang sinasabi ng opportunity cost. Yung value na mawawala sa atin, yun yung opportunity cost na tinatawag. Yung value na nawala sa atin, yun yung pinapasangkaulugan ng opportunity cost. Ang pangatlo naman po ay ang
incentives. Namimili po ba kayo ng ulam sa Haring Manok? Yes po. Alam niyo po yung S1, no? S1, tapos yung roasted. Halimbawa po, punta kayo sa Haring Manok, tapos naisip niyo nang bilhin yung S1 kasi yun yung gusto niyo. Magkano ba ang S1? Kalakad. 60. Ang roasted naman, nasa yung half niya, 160. Ngayon po nagkaroon ng 50% off. Naging 50 pesos na lang yung roasted at 60 pesos na lang yung S1. Alin po mas pipiliin nyo? Yung roasted. Yung roasted. Bakit po yung roasted? Kasi ito ang mas mura. Ito ang mas mura. O ibig sabihin, mas marami kang benepisyo na makukuha sa roasted kaysa sa S1. Kasi yung roasted, mas malaki siya tamang kuha. At yung S1 naman, kaunti lang. At yun ang sinasabi sa incentives. Sabi daw sa incentives, kapag mas pipiliin mo, yung mas makakakuha ka ng mas malaking value. Ganun po yung sinasabi sa incentives. Pangapat naman po ay ang marginal thinking. Kung babalikan natin, Dave, sabi mo kanina, pinili mo yung roasted kaysa sa S1. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng kalkulasyon. Dahil sabi mo nga, mas malaki raw yung beneficial, makukuha mo doon, mas marami yung nasa roasted kaysa sa S1. Yung ganong pananaw po, yung ganong pag-iisip po, ay ang sinasabi ng marginal thinking. Ang marginal thinking po, sinasabi dito, iniisip pa natin yung pwede natin makuha benepisyo sa isang produkto, ikukumpara natin yun sa unang produkto natin pinili. Naintindihan mo ba? Yes. Ano nga po ulit yung mga tanong ng economics? Ano kakaunin? Paano kakaunin? Paano kakaunin? At ano naman po yung mga konsepto na nakapaloob sa economics? Mahusay, tuloy nga nakinig kayo sa ating aralin ngayong araw. Dahil naman po dyan, bigyan niyo po ng isang ding-dong clap ang inyong mga sarili. Alam niyo po ba yung ding-dong clap? Hindi po! Ito lang naman ngayon, ding, ding, ding-dong, ding-dong. Kaya niyo po ba yun? Yes po! Sabay, ganda lang yun. Ding, ding-dong, ding-dong. Yan! Kaya po ba gawin? Yes po! Ganun sa 1, 2, 3, go! Ayan! At kung gusto mo pa ang inyong kaalaman sa ating naging talakayan, ay magkakaroon po ulit tayo ng isang pagkatagawain. Ito naman po ay pinamagatan na ako at ang aking 100 pesos. Ang magiging batayan rin po sa gawain ito ay ang rubrics na nakita niyo po kanina. So, ang bawat pangkat po, ayan, ito ang unang pangkat. At ito naman po ang pangalawang pangkat. Charlie, ba yung pambasahin ng sitwasyon na Si Moises ay pumapasok sa pampublikong paaralan na malapit sa kanilang bahay. Naglalakad lamang siya sa tuwing pagpapasok at uuwi. Sa loob ng isang linggo, binibigyan siya ng kanyang mga magulang ng 100 pesos na bawat pambili ng kanyang pagkain at sa pangangailangan. Suriin ang kalakayan ng mga produktong maaaring bilhin ni Moises sa kantin at sagutin ang mga pamprosesong tanong na nakapaskil sa pisara. naintindihan mo ba? Yes. Si Moises daw po ay may 100 pesos na allowance sa isang linggo. Ipagkakasya niya po yan. At ito ba yung mga pagpipilian niyang produkto? Ito ang tubig na inumin na nagkakalaga ng 10 pesos, tinapay na 8 pesos, kanin na 10 pesos, ulam na 20 pesos, at juice na 10 pesos. So magkakaroon kayo ng mga calculation dito dahil yung 100 pesos pagkakasya niyo siya sa isang linggo. At pipiliin niyo lamang dito kung ano yung mga bibiliin niya. At ito naman po yung mga pamproseso ano na inyong sasagutin. Kayo po ay may 5 minuto upang gawin ang gawain. At maaari po kayong magsimula. Sa paggawa ko dito ay sasagutin lang po yung pamprosesong tanong ko, ano? Yung 4 na tanong lang po ang sasagutan ninyo. Sir, may go. Sige lang.
Meron na lang po kayong 3 minuto. Tapos na kayo? Tapos na kayo? Kayo ba tapos na? Yes po sir, tapos na po kami. Mag-claim bakit nila parang binablash na sa yung klase? Friends, tapos na po kayo? Yes! Mahusay. Sino pong unang sasagot po sa una nating tanong? Sino pong gusto? Kaya na lang ako. Sino po? Sir, Basahin po ang tanong at isagot po ito. kung ikaw si Moises, ano ang bibilin mo at bakit? So, base sa aming sinagot, sir, kung kami si Moises, sir, tubig, kanin at ulam ang aming bibilin sa pagpipilian. Bakit, sir? Kasi ito ang pangunahing kailangan natin upang maging malakas sa ating pangangatawan at maging productive tayo sa ating pangaraw-araw na gawin. Mahusay. At sa pangalawa naman po, sino pong sasagot? Sa grupo po ninyo. Sige. At sa pangalawa pong group ay sa pangalawa ng sir, kasi sa iyong mga pinili, wise bang na ituturing ang mga naging desisyon mo sa paanong paraan? Opo sir, naging ano po kami, what is a practical sa pag-desisyon po sa pamamagitan ng pinili po namin sir kung ano yung pangangailangan namin bilang isang mag-aaral. Mahusay. Sa number 3 naman po, pwede na? Number 3, ano ang mga naging pamantayan mo sa paggawa ng desisyon? Ang aming naging pamantayan mo sa paggawa ng desisyon ay isinaalang-alang po namin yung pera namin. Ayun, pera. Sa point naman po, number 4. Bakit malagang maging wise sa paggawa o pili ng mga decisions? Para hindi masayang ang resources na meron kami at para ay makalupin. Mahusay. Kaya mga naman po, ang ano po, Christian? Basahin naman na po ang tanong. Ay, sige po. Ay. Sabi ko rito, kayo si Moises, ano ang mga bibili mo at bakit? Kung ako si Moises, ang bibilin ko po ay tubig, ulam at kanin. At bakit po? Dahil mas practical po ito para sa isang estudyante sa kanyang pagkain ng kanila para mas may lakas siya magkakaroon. Sa number 2 naman po, Jonabel. Number 2, basta yung mga pinili, wise ba may turing ang mga naging desisyon mo sa paanong paraan? Siyempre, naging wise ang
Basta sure kami na naging wise ang aming desisyon dahil sinalang-alang natin ang pangunahing pangangailangan sa pang-araw-araw ni Moises. Yes, o tama na. Number 2 naman po, Charlie. Ano ang mga naging pamantayan mo sa paggawa ng decision? Ang mga naging pamantayan mo namin sa paggawa ng decision ay ang pera ni Moises na 100 pesos lang at ang mga pangangailangan ni Moises. Pangunahing pangangailangan ni Moises sa pang-araw-araw ng pagpapalo sa para. Tama po. At number 4 naman po. Bakit mahalaga ang maging wais sa paggawa at pagpili ng mga desisyon? Pangalan po, sapagkat limitado lang ang resources at perang allowance. Tama. So, ang lahat sa pagkakagawa nito ay bigyan niyo po ng isang ang galing club ang inyong mga sarili. Alam niyo po ba kung paano ang galing club? Hindi po. Ito lang po yan. Ang galing. Ang galing ko. Kaya niyo ba yun? Yes po! Ganun po ay bigyan niyo ng isang ang galing club ang inyong mga sarili. Isa pa. Isa pa. 1, 2, 3, go! Ay, nag-enjoy po ba kayo? Yes! Kung gano'n ay magkaroon muna po tayo ng isang balik-aral po natin sa ating talakayin ngayong araw. Ano na po yung dalawang salitang pinanggalingan ng economics? Oikos at nomos, sir. Oikos meaning bahay at nomos meaning pamahay. Ay, ano naman po ang tanong sa economics na sinasagot nito, or ano naman po ang pinakatanong sa economics na ang sagot ay patungkol sa kung ano ang produktong ibibigay sa mga mamimili? Ano ang gagawin? Paano gagawin? Gaano karami? Ayan, tama po. Ano nila? Sinabi nila po yung ano ang gagawin, paano gagawin, at gaano karami. Kung ganun po, just real Dave, ano po yung sagot doon sa pangalawang tanong na sinabi ni Maclean, yung paano gagawin? Ang sagot po nun, sir, sa paano gagawin ay ang proseso. Ang proseso. Tama. At ang pangatlong tanong naman po, ang sagot ko doon, Charlie. Ang sagot man po sa gano'ng karami, yun po yung yung dami po ng produktong gagawin. At Jarabel, ano po ang sinasabi naman sa trade-off? Ang trade-off po ay, sir, ay ang pakikipagpalitan ng isang bagay upang makuha ang mga iyong nais sa gusto. Batang halaga naman po na nawala kapag pinili mo isang bagay, ang tawag po doon ay opportunity cost. At ang incentives naman po, Bernadette, ano po ang incentives? Mali mo siyang tulungan, Lawrence, incentives. Ito po ay nagkakahulugan. Halimbawa, yes. So, kapag yung isang produkto po ay bumaba na ang presyo doon sa isang pang produkto. Sa madaling sabi, ang incentives ay ang halaga na maaari natin makuha, mas malaking halaga na maaari natin makuha kumpara sa isang bagay. At kapag ganun po ang pag-iisip natin, na mas pinipili natin yung mas malaking porsyento ng benepisyo makukuha natin, ang tawag ko doon ay ayan, dahil po tila nakinig po kayo sa ating aralin ngayong araw, ay natutuwa po ako dahil kayo po ay may natutunan. Kaya naman po sa inyong taktang aralin, kayo po ay magsasaliksik sa konsepto ng demand, ay sa konsepto ng kakapusan at kakulangan. Nag-enjoy po ba kayo ngayong araw? Yes! Kung ganun po, ay nakita po tayo bukas para sa panibagong